Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Kumusta kayong lahat? Ako po si Hazel, isa ninyong tagapakinig na mula pa dito sa Antipolo, Rizal. Madalas akong mag-comment sa mga kwentong tinatampok ninyo at ilang beses na din po akong nagtanong kung saan ba ako magsisend ng aking kwento. Buti na lamang at may ex-sender ninyo ang nag-reply sa isa sa mga comments ko at siyang tumulong sa akin para maipadala sa inyong programa ang aking kwento. Sabi nila ang pinakamasayang alaala ng kabataan ay ang iyong mga alaala sa panahong kasama mo ang mga kaibigan mo sa mga biglaang lakad. 17 years old lamang po ako noon, nasa senior high school. Yung stage ng buhay na feeling mo ang tanda mo na. Pero ang totoo ay wala ka pang alam sa mundo. Alam mo naman ang buhay estudyante, hindi ba? Puro papel, research, paggawa ng scripts at walang katapusang exams. Kaya noong nag-message si Claire sa group chat namin para sa birthday niya ay parang lahat kami ay nakahinga ng malalim. Guys, overnight tayo sa private pool sa Laguna ha. Sagot ni na mama ang van. Chat ni Claire sa GC namin na ang pangalan ay The Survivors. Medyo ironic, hindi ba? Ang bilis ng reply ng lahat. Sino ba naman ang tatanggi sa libreng swimming at bonding? Lalo na't halos mag-iisang buwan na kaming nakabaon sa schoolworks. Kasama ko noon ang boyfriend kong si Alexi. Kaka 1 year lang namin noon kaya medyo clingy pa kami sa isa't isa. Maaga pa lamang ay nakaplano na ang lahat. Dahil madaling araw ang alis ay kinausap ko si mama kung pwedeng sunduin na lamang kami sa bahay para hindi na kami mahirapan. Ma, payag ka na please, kasama naman sina Claire at yung mga pinsan niyang matatanda na. Pakiusap ko. Buti na lamang at kilala ni mama si Claire at alam niyang legal age na yung ibang kasama. Kaya pinayagan niya kami, Papa Dudut. Pinayagan din niya si Alexi na sa bahay na matulog sa sala para sabay na kaming masundo ng van. 3:00 ng madaling araw, madilim pa at malamig ang simoy ng hangin nang dumating ang isang puting van sa tapat ng gate namin. Ang lakas ng busina at parang excited din yung driver. Hazel, Alexi, sakay na. Sigaw ni Claire habang kumakaway sa bintana. Bit-bit ang aming mga backpack na puno ng damit at snacks. Sumakay na kami ni Alexi sa dulo sa bandang likuran. Ang saya-saya namin sa loob. Si Mark yung joker ng klase, may dalang Bluetooth speaker. Uy, tugtugan na to. Sabi niya sabay play ng mga trending na kanta. Nagkakantahan kami habang binabagtas ang kalsada. Si Jessa naman ay busy sa pag-abot ng chips at ng chicherya. O Hazel, kain ka muna. Mahaba ang biyahe natin. Sabi ni Jessa habang inaabutan ako ng piatos. Sa totoo lang ay napaka-normal ng lahat. Nagaharutan kami ni Alexi sa likod at minsan ay isasandal ko ang ulo ko sa balikat niya. Tapos ay mapapapikit pa ako. Pero maya-maya ay gigisingin ako ng tawa ni Mark. 6 na oras ang biyahe pero parang hindi namin nararamdaman dahil sa sobrang excitement. Pinag-uusapan namin kung ano ang gagawin namin pagdating doon. Kung sino ang unang tatalon sa pool, kung anong ulam ang lulutuin para sa lunch, at kung gaano kasarap matulog pagkatapos ng swimming.
Pero habang papalayo kami sa syudad at papasok na sa mas liblib na bahagi ng Laguna, ay unti-unting nagbabago ang tanawin. Nawawala na mga street lights, napalitan na ito ng mga dambuhalang puno na tila yumayakap sa kalsada. Uy, parang ang dilim na rito ah. Pansin ni Alexi habang nakatingin sa labas. Natural, probinsya na ito Alexi. Biro naman ni Mark. Huwag kang matakot, andito naman ako para protektahan ka. Nagtawanan kaming lahat pero ako ay may nararamdaman akong kakaiba. Parang lumamig ang hangin sa loob ng van kahit na hindi naman nakatapat sa amin ang aircon. Napansin ko rin yung driver namin mula noong sumakay kami ay hindi siya nagsasalita. Nakafocus lamang siya sa daan ni hindi tumitingin sa side mirror o nakikipag-joke sa amin. Sabi ko sa sarili ko baka seryoso lang talaga siya sa trabaho niya. Malapit na kaming dumating nang biglang tumahimik ang lahat dahil sa antok. Doon ko naramdaman ang bigat ng atmosphere. Sa bintana nakikita ko yung mga lumang bahay na gawa sa kahoy at mga masukal na halaman. Wala kaming kaalam-alam na ang bawat kilometrong nilalakbay namin ay hindi lang papunta sa isang resort kundi papalapit sa isang malagim na karanasan na babago sa buhay naming lahat. Andito na tayo, sigaw ni Claire nang pumasok ang van sa isang kalawanging gate. Pagbaba namin, ang unang bumungad sa amin ay ang amoy ng luma at basang lupa. Wala akong nakitang ibang tao sa paligid kundi kami lamang. Ang driver naman namin, pagkapark ay humilig kaagad sa manibela at parang bumagsak ang katawan sa sobrang pagod. Tara na guys, pool na, yaya ni Claire. Pero bago ako pumasok sa loob ay lumingon muna ako sa van. Parang may nakatingin sa akin mula sa madilim na bintana nito. Kahit alam kong kaming lahat ay nakababa na. Umiling na lamang ako. Stress lang to sa school, Hazel. Bulong ko sa sarili ko sabay hawak sa kamay ni Alexi. Enjoyin mo na to. Samantala pagkapasok namin sa gate, ang tumambad sa amin ay isang malaking lumang rest house. Hindi siya yung tipong modernong resort na nakikita mo sa Facebook na puro glass at LED lights. Etong napuntahan namin ay gawa sa simento, pero maraming bahagi ang gawa sa madilim na kahoy, yung parang mga bahay na bato noong unang panahon. Wow, ang laki! Sigaw ni Mark, pero ramdam mo sa boses niya na kahit siya ay medyo naninibago sa itsura ng lugar. Bit-bit namin ni Alexi yung mga bag namin. Ang bigat naman ito, parang pang isang linggo yung dala mo. Biro niya sa akin para lamang mabawasan yung kaba ko. Ngumiti lamang ako pero ang totoo ay nakakapit ako ng mahigpit sa braso niya. Pagpasok namin sa main door ay tumambad ang sala na sobrang taas ng kisame. May mga lumang chandelier na puno ng mga alikabok. At yung mga bintana ay malalaki pero may rehas na bakal. Doon tayo sa taas. May mga kwarto doon para sa mga babae. Turo ni Claire. Umakyat kami sa hagdanan na gawa sa nara. Alam mo yung tunog ng kahoy na lumalangit-ngit sa bawat hakbang. Parang sumisigaw yung bahay na may pumasok na hindi imbitado. Pagdating namin sa itaas, pumasok kami sa isang malaking kwarto. May 3 kama na malalaki at sa gitna ay may isang lumang aparador na may salamin. Ang creepy naman ng salamin na ito, sabi ni Jessa habang nilalapag ang bag niya sa tabi ng kama. Parang laging may nakatingin. Huwag kang ang ganyan, Jess. Birthday na birthday ni Claire, tinatakot mo kami. Saway ko sa kanya. Pero sa totoo lang, pati ako ay ayaw tumingin sa salamin na yon at ramdam mo kasi yung bigat. Yung parang ang kapal ng hangin sa loob ng kwarto kahit bukas naman ang bintana. Pagkatapos naming mag-ayos ng gamit, bumaba kami para kumain ng tanghalian. Naglabas kami ng mga baon, adobo kanin at yung paborito naming fried chicken.
Habang kumakain kami sa mahabang lamesa na gawa sa punong kahoy, napatingin ako sa labas sa bandang pool area. Mula sa kinakaupuan, nakita ko ang pool. Ang tubig nito ay kulay asul, pero parang sobrang lalim tignan. Kahit sa mababaw na bahagi pa lamang. Sa gilid ng pool ay may mga rebulto na mga anghel na parang umiiyak. Hazel, bakit hindi ka kumakain? Tanong ni Alexi habang inaabutan ako ng tubig. Wala, iniisip ko lang. Nasaan kaya yung driver natin? Hindi ba siya kakain? Tanong ko. Nandun pa rin sa van, mahimbing ang tulog. Hayaan na muna natin, baka puya talaga. Sagot pa ni Mark. Nagpatuloy ang tawanan. Si Claire ay masayang masaya habang binubuksan ang mga regalo namin. Pero habang tumatagal ay lalong nagiging tahimik ang paligid sa labas ng bahay. Wala kaming marinig na ibang sasakyang dumadaan o kahit ingay ng mga kapitbahay. Parang kami lang ang tao sa buong mundo ng mga oras na yon. Guys, magpahinga muna tayo bago tayo mag-pool party mamaya. Suhestyon ni Claire. Mahaba pa ang gabi. Sumang-ayon ang lahat dahil halos lahat kami ay puyat mula sa biyahe. Umilata kami sa mga sofa at sa mga kama sa itaas. Si Alexi at ang mga lalaki doon sa sala natulog. Ako naman ay doon sa kwarto namin ni na Claire. Bago ako nakatulog, ay may narinig akong mahinang kaluskos mula sa ilalim ng kama. Parang may kinakaladkad na basahan. Claire, Jessa, narinig niyo yun? Tanong ko ng mahina. Pero ang mga kaibigan ko ay mahimbing na ang tulog. Baka daga lang, sabi ko sa sarili ko. Pinikit ko ang mga mata ko. Pero sa bawat segundo ng katahimikan ay mas lalong lumalakas ang pakiramdam ko na hindi na kami dapat matulog ng sabay-sabay sa lugar na ito. Noong nagising ako magagabi na, doon na nagsimulang magbago ang lahat. Doon na unti-unting nawala ang saya at napalitan ang kilabot na hinding-hindi ko makakalimutan. Mabilis akong bumangon at lumabas ng kwarto papadudot. Pagbaba ko, gising na ang lahat. Nagsimula na silang mag-set up sa may tabi ng pool. May mga dalang malalaking speaker at nagsimula na ring magbukas ng mga bote ng alak. Gising na ang Sleeping Beauty, asar ni Mark habang may hawak ng baso. O Hazel, shot muna. Huwag niyo yung painumin, baka malunod yan mamaya. Saway ni Alexi na nasa tabi ko kaagad. Nakahawak siya sa bewang ko at parang protektado ako. Naging masaya ang simula. Kantahan sa videoke, tawanan, asaran tungkol sa mga crush namin sa school. Pero habang tumatagal ay lalong lumalamig ang hangin. Hindi ito yung lamig na galing sa aircon o galing sa ulan. Ito papadudot yung lamig na parang tumatagos hanggang sa buto. Napansin ko si Claire, parang balisa. Guys, napansin niyo ba yung pool? Tanong niya habang nakatingin sa tubig. O bakit? Tanong ko naman. Kanina kasi parang may nakita akong lumulutang na mahahabang buhok eh. Pero nung nilapitan ko wala naman. Sabi niya sabay tawa ng pilit. Baka pagod lang to. Bandang 11:00 na ng gabi nang magsimulang maging wild yung party. Yung iba naming kaklase medyo tipsy na. Pero ako hindi talaga ako uminom dahil sa bantay sarado ni Alexi. KJ mo naman, biro ko sa kanya. Tara na nga lang, lumangoy na tayo para magising yung dugo ko. Pumunta kami sa dulo ng pool, yung malayo sa ingay ng videoke. Ang sarap ng tubig sa unang dampi sa balat. Pero may napansin ako. Sobrang tahimik sa bahaging ito. Yung ingay ni na Mark sa kabilang side ay parang nagiging muffled at parang naririnig mo sila mula sa ilalim ng baso. Alexi, parang ang lalim dito ah. Sabi ko habang sinusubukang abutin yung sahig ng pool. Kaya ko naman, huwag kang mag-alala. Dito ka lang sa tabi ko, sagot niya. Doon na kami nagsimulang maglaro. Nagbasaan kami tapos ay nagpapanggap siyang shark. Sumisisid siya sa ilalim tapos ay bigla siyang sumusulpot para kilitiin ako o buhatin.
Tawa ako ng tawa. Hala, sige huli ka, sigaw ko noong sumisid siya ulit. Inantay ko siyang lumitaw 5 seconds, 10 seconds, 20 seconds. Alexi, huy, huwag mo akong takutin, tawag ko. Walang sumasagot. Ang tubig sa paligid ko ay biglang naging kalmado. Parang naging salamin yung pool na walang kahit na anong galaw. Doon na ako kinabahan ng husto. May nakita akong goggles sa gilid na naiwan ng pinsan ni Claire. Agad ko itong sinuot at sumilip ako sa ilalim. Papadudot, hindi ko makakalimutan ang mga nakita ko. Sa ilalim ng malinaw na tubig ay nakita ko si Alexi. Hindi siya naglalaro, nakadilat ang mga mata niya. Puno ng takot at ang kanyang mga kamay ay pilit na kumakawala sa isang bagay na nakapulupot sa kanyang mga binti. Pero ang nakakapanghilakbot ay wala akong makitang tao o bagay na humahawak sa kanya. Pero kitang-kita ko ang marka ng mga daliri na bumaon sa balat niya, na parang may invisible na kamay na humihigop sa kanya paibaba. Papadudot, agad akong sumisid at hinila ko siya ng buong lakas. Mabigat si Alexi pero ng mga oras na yon ay parang binigyan ako ng lakas ng takot ko. Nang makaahon kami sa gilid ng pool ay hapo na hapo siya. Ubo siya ng ubo at noong tinignan ko ang binti niya ay may mga mapupulang marka doon. Hugis ng mga daliri ng tao. Alexi! Anong nangyari? Sigaw ko at nanginginig na rin ako. Hindi siya kaagad nakasagot at nakatitig lamang siya sa tubig na parang may nakikita siyang hindi ko nakikita. May humila sa akin, Hazel. Pabulong niyang sabi at hindi ito pulikat. May humawak sa aking malamig, sobrang lamig ng kamay niya. Magtatalo pa sana kami noon nang biglang may narinig kaming sigaw mula sa kabilang pool. Isang sigaw na nagpapatigil ng tibok ng puso. Papadudot, yung sigaw na narinig namin ay hindi lang basta sigaw ng nagulat. Sigaw yun ng taong nakakita ng kamatayan. Galing yon kay Jessa at nanggaling sa katabing dulo ng resort kung saan nandoon ang mas malalim na pool, yung tinatawag nilang adult pool na halos 10 talampakan ng lalim. Kahit nangihina pa si Alexi, sa pagkakahila sa kanya sa ilalim ay pilit kaming tumayo at tumakbo papunta doon. Pagdating namin, ang nadatna namin ay si Jessa na nakaluhod sa gilid ng pool, nakaturo sa tubig at nagsisisigaw habang tinatakpa ng bibig niya. Si Mark! Si Mark! Sigaw niya. Tinignan namin ang pool sa gitna ng madilim na tubig at nakita namin si Mark. Nakalutang siya ng pabaliktad. Ang mukha niya ay nakaharap sa ilalim. Ang nakapagtataka, hindi na siya gumagalaw, pero parang may humihila sa kanya papunta sa gitna. Hoy Mark, hindi na nakakatawa yan, sigaw ng isa naming kaklase na akala ay nagbibiro lamang si Mark. Pero nung lumingon si Jessa sa amin ay putlang-putla siya. Hindi siya nagbibiro. May nakita ako. May lumitaw na kamay mula sa ilalim. Maputla, kulay abo, tapos hinila siya sa buhok. Mabilis na mabilis. Doon na nagpulasan ang lahat. Yung mga lalaki kahit may tama na ng alak ay tumalon sa pool para kunin si Mark. Nung nahila nila si Mark sa gilid ay doon namin nakita ang totoong itsura niya. Ang mga mata niya ay dilat na dilat. Pero puti na lamang ang nakikita. Ang lalamunan niya ay puno ng pasa. At nung tinanggal nila yung t-shirt niya ay may mga bakas na mga kalmot sa likod na parang galing sa mahabang kuko. CPR bilis! I-CPR nyo! Sigaw ni Claire na umiiyak na. Sinubukan nilang i-revive si Mark pero bawat pagbuga nila ng hangin sa bibig ni Mark, tubig na itim ang lumalabas. Parang imbornal ang amoy ng tubig na lumalabas sa kanya. Habang nangyayari yon ay napatingin ako sa paligid. Ang ilaw sa pool area ay biglang kumikislap-kislap. At doon sa bandang dulo ng garden kung saan nakatayo yung malaking puno ng balete, nakita ko siya ulit. Yung matandang babae. Nakasuot siya ng duster na kulay puti pero punit-punit at basang-basa.
Nakatitig lamang siya sa amin. Wala siyang emosyon pero yung mga mata niya, ang lalim ng eye bags at parang walang eyeballs, nakaturo lamang siya sa pool. Alexi, tingnan mo, bulong ko. Pero noong lumingon si Alexi wala na yung matanda. Hazel, kailangan na nating umalis dito. Patay na si Mark, sabi ni Alexi sa akin. Ang boses niya ay wala ng emosyon. Parang tanggap na niya na hindi na magigising ang kaibigan namin. Doon na kami nagpasyang hanapin yung may-ari para humingi ng tulong o tumawag ng ambulansya. Kahit alam naming huli na ang lahat ay iniwan namin sila roon na nagkakagulo. Hinila ko si Alexi patungo sa maliit na opisina sa gilid ng gate. Nang kumato kami ay bumukas ang pintuan isang babayang sumalubong sa amin. Yung sinasabi kong babaeng may-ari. Ang suot niya ay lumang barot saya at ang amoy niya ay parang naphthalene balls na hinaluan ng amoy ng luma. Ma'am, tulong po, yung kaibigan namin, sabi ko. Halos hindi na ako makahinga sa takot. Tiningnan niya lamang kami at sinabi ko na sa inyo huwag kayong mag-iingay dito, sabi niya sa isang mahinang boses na parang nagkakwento lang ng fairy tale. Ang nanay ko, hindi mahilig sa maingay. Noong araw may mga batang gaya nyo rin na nagpunta rito. Lasing sila at pinagtripan nila ang matandang naglilinis ng pool. Tinulak nila sa malalim. Hindi nila alam, hindi marunong lumangoy ang nanay ko. Pinanood nila siyang malunod habang tumatawa sila. Napatigil ako. Kaya po ba may nangihila? Ngumiti yung babae. Isang ngiting hindi umaabot sa mata. Gusto lang naman niya ng kalaro at ngayon, nakakuha na siya ng isa. Biglang humangin ng malakas at sumara ang pintuan ng opisina. Paglingon namin sa loob ay wala na yung babae. Ang nakita lang namin ay isang lumang altar na may litrato ng isang matandang babae. Yung matandang nakita ko sa ilalim ng puno. At sa harapan ng litrato ay may isang baso ng tubig na may lumulutang na hibla ng buhok. Hazel, tara na. Balik tayo kina Claire. Hila sa akin ni Alexi. Tumakbo kami pabalik. Pero pagdating namin sa pool area, lalong tumahimik ang lahat. Wala na yung mga sigawan, ang nakita namin ay sina Claire at ang iba pa. Nakaupo lamang sa gilid ng pool nakatitig sa tubig. Claire? Jessa? Tawag ko. Lumingon sila sa akin at doon ako tuluyang nanghina. Ang mga mata nila ay wala na ring eyeballs. Puti na ang lahat at sabay-sabay silang nagsalita sa isang boses na parang nanggagaling sa ilalim ng tubig. Isasama ka rin namin, Hazel. Masaya rito sa ilalim. Papadudot noong magsalita sina Claire ng sabay-sabay gamit ang boses na parang galing sa imbornal. Umatras kami ni Alexi. Hindi na sila yung mga kaibigan namin, ang mga balat nila ay parang unti-unting namumuti at lumalambot na parang balat ng bangkay na matagal nang nakababad sa tubig. Alexi, takbo! Sigaw ko. Hinaras naming takbuhin ang gate. Habang tumatakbo kami ay naririnig ko yung yabag ng maraming paa sa likuran namin. Yung tunog ng basang paa na tumatama sa simento. Lumingon ako saglit at nakita ko sila. Sina Claire, Jessa at ang iba pa naming kaklase. Naglalakad sila ng mabilis pero yung mga katawan nila ay nakabaluktot sa paraang hindi na natural. Hazel, huwag kang titingin sa likod. Hila sa akin ni Alexi. Nakarating kami sa puting van na nakaparada sa labas ng gate. Doon ay nakita ko pa rin yung driver. Nakaubod pa rin siya sa manibela at hindi gumagalaw. Kinalampag ko yung bintana ng paulit-ulit. Kuya gising, tulungan niyo kami. Alis na tayo. Pero noong dahan-dahang lumingon ang driver ay nanigas ako. Wala siyang muka, patag lang yung balat niya at walang mata. Walang ilong, walang bibig at ang mas malala pang balat niya ay nangingitim at mamayang kaunti ay kitang-kita namin na unti-unting nabubutas ang balat niya.
at doon ay may lumalabas na mga uod na parang galing sa nabubulok na karne. Alexi, wala siyang muka, tili ko. Sa sobrang taranta ni Alexi, tinulak niya yung driver sa kabilang seat at siya nang pumasok sa driver's seat. Pasok Hazel, lock mo na ang lahat. Sumakay ako at mabilis na nilakang pintuan. Pagtingin ko sa bintana, nandun na sila. Nakapalibot na sila sa van. Yung mga kamay ni na Claire at Jess ay nakadikit sa salamin ng bintana. At ang palad nila ay kulay abo at parang natitibag na. Sumama ka na Hazel, bulong nila. Sabay-sabay nilang kinakalampag yung van. Yung tunog ng mga kuko nila ay kumakamot sa bakal at parang pumapasok sa utak ko. Alexi, paandarin mo na. Pinaandar ni Alexi yung van. Umarurot kami palabas ng gate pero habang tumatakbo ang van ay parang hindi kami lumalayo. Yung mga puno, yung kalawang na gate, yung matandang babae na nakatayo sa ilalim ng balete paulit-ulit naming nadadaanan. Parang nakaloop kami sa loob ng impyernong yon. Bakit hindi tayo nakakalabas? Sigaw ni Alexi habang pinipiga ang manibela. Kahit na naguguluhan kami ay hindi pa rin kami pwedeng huminto. Ramdam ko ang bawat kabog ng makina ng van habang pilit na binabaybay ni Alexi ang madilim na kalsada ng Laguna. Ang driver na walang mukha ay bigla na lamang naglaho sa paningin namin pero ang amoy ng nabulok na tubig ay nananatili sa loob ng sasakyan. Alexi, bilisan mo! Huwag kang titingin sa side mirror! Sigaw ko habang nakayakap sa sarili ko sa backseat. Sa likurang bintana ay nakita ko sila. Hindi na sila tumatakbo. Nakatayo lamang sila sa gitna ng kalsada. Sina Claire, Mark at Jessa. Nakatitig sila sa papalayong van. Ang kanilang mga puting mata ay kumikinang sa dilim. Pero ang pinaka kinakatakutan ko ay ang matandang babae na nasa gitna nila. Nadahang-dahang itinataas ang kanyang kamay at kumakaway ng marahan na parang nagsasabing, "Babalik kayo." Nang makalabas kami sa masukal na bahagi ng main highway ay doon lamang kami nakahinga ng maluwag. Pero hindi pa tapos ang kaba. Pagtingin ko kay Alexi, nanginginig ang kanyang mga kamay sa manibela. Hazel, yung binti ko, bulong niya. Tiningnan ko ang binti niya na nakatapak sa gas. Doon sa ilalim ng liwanag ng dashboard nakita ko ang malalim na pasa na hugis daliri. Hindi lamang ito pasa. Ang balat niya ay tila nangingitim gaya ng balat ng mga kaibigan naming naiwan sa pool. Nakarating kami sa tapat ng bahay namin nang magbubukang liwayway na. Madilim pa ang loob ng bahay pero ang pakiramdam ko ay ligtas na ako. Pagbaba namin ng van ay hindi namin ito nilingon. Hinihingal kaming pumasok sa loob at agad na nilakang pintuan. Napayak na lamang ako sa balikat ni Alexi. Paano sila? Paano yung mga kaibigan natin? Hindi nakasagot si Alexi, kinuha niya ang kanyang cellphone para tawagan ang parents ni Claire. Pero bago pa man niya maidial ay nakatanggap kami ng isang group message mula sa numerong hindi namin kilala. Binuksan ko ito. Isang litrato. Litrato naming lahat habang natutulog sa resort kaninang tanghali. Pero sa bandang gilid ng litrato ay nakatayo ang matandang babae na nakahawak sa buhok ko habang ako ay natutulog. Ang caption, "Salamat sa pagbisita. Naiwan ninyo ang inyong mga anino." Lumipas sa mga buwan at ang saya ng senior high school ay tuluyan ng nabura ng investigasyon ng mga pulis. Ang opisyal na report, isang malagim na aksidente. Natagpuan ang mga katawan ni na Claire at iba pa naming mga kaklase sa ilalim ng pool at ayon sa autopsy ay sabay-sabay silang nalunod dahil sa freak accident o sabay-sabay na pagpulikat dahil sa lamig ng tubig. Pero kami ni Alexi, alam namin ang katotohanan. Samantala, inimbestigahan kami ni Alexi ng mga pulis at hindi namin masabi sa kanila ang totoong nangyari kasi ayaw din naman naming pagkamalang baliw at sa uli pinakawalan din nila kami dahil napatunayan naman nilang wala kaming kinalaman sa nangyari sa mga kaibigan namin.
Wala namang kaming naging balita pa sa aming driver pagkatapos noon, pero sabi sa akin ng pulis na nag-interview sa akin ay nauna nilang interviewin ang driver. At noong gabing yon ay nagising daw yung driver at nakita na lang niya ang sarili niyang nakahandusay at natutulog sa labas ng resort. Siya rin pala ang unang nakakita sa mga bangkay ni na Mark, Claire at Jessa at siya ang tumawag ng mga pulis. Sa kabilang banda, Papa Dudut, alam ko na ibalitang insidenteng ito sa TV at may reporter pa nga mula sa GMA ang nagtangkang mag-interview noon sa akin. Pero umiwas talaga ako. Ayoko nang alalahanin ang nakakatakot na pangyayaring yon. Papa Dudut, pagkatapos ng insidenteng yon ay marami ang nagbago sa amin ni Alexi. Siya ay palagi nagsusuot ng mahabang pantalon para itago ang mga pasang hindi kailanman nawala sa kanyang binti. Ako naman tuwing maliligo ay palagi kong tinitingnan ang drainage ng banyo. Natatakot ako na balang araw may lalabas na mga daliri mula doon para bawiin ang aninong naiwan ko sa Laguna. Minsan kapag naglalakad kami sa mall o sa school ay may maririnig kaming pamilyar na boses na tatawag sa pangalan namin. Boses ni Claire, boses ni Mark o boses ni Jessa. Pero kapag lilingon kami, mga estranghero lamang ang nakikita namin. Isang gabi habang nag-aayos kami ng gamit para sa graduation, nakita ko ang backpack na dinala ko sa Laguna. Hindi ko pa ito nabubuksan simula nung gabing yon. Sa loob ay may nahanap akong isang bagay na hindi ko dinala. Isang lumang hair clip na puno ng lumot at buhok ng matanda. Doon ko napagtanto na hindi kami nakatakas ng buo. Maaring nakauwi ang aming katawan pero ang aming mga kaluluwa ay tila nakakadena pa rin sa madilim na tubig ng resort na yon. Ipinakita ko yon sa mga magulang ko at agad silang nag-react. Dinala nila ako sa simbahan pati na rin yung mga hair clip na puno ng lumot at buhok ng matanda. Dinasalan ako ng mga pari tapos ay parang in-exorcist yata nila yung hair clip. Tapos ay sinunog nila. Doon lang muling gumaan ang aking pakiramdam. Samantala lumipas sa mga taon, nakatapos din ako ng senior high school at kasalukuyang nasa kolehiyo ako. Si Alexi naman ay nasa ibang bansa nakabase. Pero may communication pa rin naman kami sa isa't isa. Payapa naman ang mga buhay namin sa ngayon at wala naman akong nararamdaman na kababalaghan. Pero hindi ako nakakalimot na magdasal sa Panginoon na palagi niya akong gabayan at ilayo sa puwersa ng kadiliman. Papa Dudut, dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Totoong kwento ito at hindi ito katang-isip. Pero hindi ko kayo pipilitin na maniwala. Muli maraming salamat po at magandang araw sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Hazel. Ang pangunahing aral ng kwentong ito ni Hazel, mga ka-online, ay umiikot sa respeto at pagkilala sa mga hangganan. Maging ito man ay sa kapwa-tao, sa kalikasan o sa mga bagay na hindi natin lubos na nauunawaan. Ang naging mitsa ng trahedya sa resort ay ang kawalan ng pakundangan ng mga kabataan noon sa isang matandang nagtatrabaho lamang. Ipinapaalala nito na ang bawat aksyon, gaano man ito kaliit sa tingin ng iba na sinasabing trip lang, ay may kaakibat na mabigat na karma o pananagutan. Ang paglapastangan sa dangal at buhay ng iba ay nagiiwan ng sugat na hindi basta-basta naghihilom, at minsan ang galit na ito ay mananatili sa isang lugar upang maningil sa mga susunod na henerasyon. Bukod dito ay binibigyan diin ng kwento ang kahalagahan ng pakikinig sa ating pakiramdam o intuition. Sa simula pa lang ng biyahe ni Hazel ay may mga babala na silang nararamdaman. Ang mabigat na atmosfera, ang kakaibang kilos ng driver, ang tila mapanglaw na paligid. Ang aral dito ay huwag baliwalain ang ating gut feeling sa ngalan ng kasiyahan o pakikisama sa ating mga kabarkada. Madalas ang ating kaba ay isang mekanismo ng ating katawan upang ilayo tayo sa kapahamakan. Ang pagiging mapagmatsyag at maingat ay hindi pagiging KJ.
kundi isang paraan ng pagpapahalaga sa sariling kaligtasan. Sa huli, tinuturo ng karanasan ni Hazel na ang tunay na pagkakaibigan ay nasusukat sa pagmamalasakit sa kaligtasan ng isa't isa. Sa gitna ng panganib, hindi iniwan ni Hazel si Alexi at sinubukan din nilang iligtas ang kanilang mga kaibigan. Ngunit ipinapakita rin dito ang malungkot na realidad na may mga pagkakataong hindi natin kontrolado ang lahat. At ang pagsisisi ay laging nasa huli. Ang kwento ay nagsisilbing babala na sa bawat paglalakbay ay dapat ay laging may baon tayong disiplina at pag-iingat dahil hindi natin alam kung anong mga kwento o bigat ang dala ng mga lugar na ating pinupuntahan. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.